So, pag-usapan natin yung harvest. Yung harvest kasi is, ano ba talaga hina-harvest niyan? Yung buhay mo ba? Actually, hindi naman talaga yung buhay mo yung hina-harvest niyan. Ang hina-harvest niyan is yung attention mo at emosyon mo. Kasi pag naglalabas ka ng emosyon is nawawala ka sa center mo. Ibig sabihin, yung point of view mo nawawala sa sayo, sa self mo or kay God. Yung connection mo kay God nawawala. So, yung harvest na yan, di ba? Kahit saan ka pumunta dyan, saan lugar, mag-scroll ka ng social media, marami kang makikita dyan na mga videos or kung ano-ano pang mga negatibo or positibo. So, both yan ay nag-harvest ng emosyon mo. Aalisin ka niyan sa center mo or tinatawag nating self or connection mo kay God. So, kumari, nakapanood ka ng ano dyan, sa social media, nag-scroll ka, nakita mo yung mga successful na tao, yung successful na sinasabi nila sa lipunan, di ba? Hustle culture. Magparami ka ng pera, magparami ng kotse, mga ganito, bahay, ganyan. So, ikaw naman, bigla napanood mo siya, magkakaroon ka ng sense of comparison. Isipin mo sa sarili mo, sana ganun ako. Parang may inggit ka, di ba? Magpro-project ka na ganun. So, na-harvest na yung emosyon mo na pinababa yung emosyon mo na down ka, 'di ba? So nalungkot ka kasi kinumpare mo yung sarili mo. O ito naman, 'di ba yun yung sinasabi nila positive? Ito naman negative, yung sa kalamidad na nakita mo sa social media. So ikaw naman naawa, tapos or nalulungkot, yung mga ganyan dahil dun sa nangyari. So yan yung mga tinatawag nating harvest. Meron pa, kuwari, punta ka sa basketball game. So passionate ka para dun sa team mo. So, parang nadadala ka ng emosyon mo, sumisigaw ka na, nag-cheer ka na or ganyan, na-harvest ka na, nawala na yung focus mo at attention mo sa sayo, sa center mo, or connection mo kay God. So, yan yung tinatawag nating harvest. Is aalisin ka talaga niyan sa connection mo sa sarili mo. Actually, yung mga sinasabi sa lipunan, yung mga brainwashing sa lipunan na fix mong gawin yung structure na ito gawin mo para maging successful ka, ito lang isuot mo na damit, yung mga fashionable trends, tapos yung ito lang kainin mo, ito lang yung tama, ito lang yung mali. So basically, ginagawa na ito is kinakahon ka talaga, 'di ba? So ang gawin mo talaga is mag-focus ka sa sarili mo at gawin mo talaga yung mga gusto mo, yung makakabuti sa'yo. Yung tingin mo yung tingin mo. Kasi subjective nga yung reality. So, yun lang talaga magandang gawin para hindi ka na move. Kuwari, nanood ka ng sine. Di ba nanood ka ng sine? May napapanood ka dyan na may umiiyak. So, hindi ka naapektuhan kasi alam mo naman na nanood ka lang ng sine para mapanood siya at ma-enjoy, di ba? So, hindi ka magdadamdam sa sarili mo na kung ano yung nangyari sa sine, di ba? So, magiging center ka pa rin regardless of anything na kahit anong mangyari sa buhay mo. Kasi pag nag-focus ka sa sarili mo, minahal mo yung sarili mo, ginagawa mo lang talaga yung gusto mo gawin, iniisip mo yung mga tingin mo makakabuti sa'yo, at nagdidesisyon ka para sa sarili mo is hindi ka niyan aalisin sa center mo. At mapapanatili mo yung point of view mo sa sarili mo, which is connection mo kay God. So, paano kung gusto mo ng ganitong video, mag-follow ka lang. Peace.